welcome po kayo lahat dito sa akin channel. Sa channel na ito, babatiin ko na ng pasasalamat yung mga subscriber at supporter na itong channel na ito. Dahil umabot tayo ng 447 subscribers. Ngayon mga kaibigan sa channel na ito at sa video na ito, ipapakita ko sa inyo kung paano po mag-recharge ng power bank. Alam ko iba sa inyo nag-struggle kung nabibitin sa recharging ng power bank. So, ganito isasuggest ko. Bumili kayong power bank na mataas ang ampere. Kahit 20 watts o 10 watts ang solar panel natin, at least kada gamit, kada charge. Okay, para hindi siya mabawasan talaga. Wag na wag yung ipupull drain yung mga power bank. Ganyan lang yung technique mga kaibigan. Time check muna mga kaibigan, mga bandang 4:50. Mag-alas 5 na yan. So simula alas 8 hanggang 4:50, halos mag-alas 5 nga. Ito lang yung nakargaan sa kanya kasi matawag dito, makulimlim. Makulimlim yung ulap, bibira mag-araw. Ayan, halos mapuno naman siya. So okay naman yung ganito technique mga kaibigan, no? So una sa lahat, ipo-full charge nyo sa kuryente. After ma-full charge sa kuryente, syempre dapat nakaantabay tayo sa solar. Habang nagpupuno tayo ng cellphone o nagre-recharge ng cellphone, pagkatapos mag-recharge ng cellphone, i-charge naman natin yung ganitong power bank o yung mga power bank nyo direct dun sa solar panel na naka-ready na, para napupuno pa rin siya. Yan, no? Diba? Ngayon lang sumigat yan mga kaibigan. Yung mga alas 3 pala, sorry, hindi pala ngayon lang, alas 3. Pagkatapos na mag-recharge sa buong maghapon, simula alas 8 hanggang alas 4, ni-recharge ko naman yung cellphone ko na may 38%. Ayan, naka full bar naman siya. Yan yung apat na red dot na yan, 100% yan. Pagkatapos ko mag-recharge mga kaibigan, sinubungan ko naman dito sa DC fan na ginagamitan ko ng step up. Kasi itong DC fan is 12 volts. Para sa mga di pa nakakalam, 12 volts po yan. Ayan, no? So ginamit ko muna rito para i-test ko gaano katagal tong 40 amps na power bank. Makulimlim na naman yung ating lugar at mukhang ulan pa yata. Ang petsa ngayon ay nandyan sa screen, Sunday, December 1. Yes, 2024. So alas 6 tayo na simula. At ayan nga, nilabas ko na kagad yung solar panel. Inanda ko na rin yung mga ginagamit ko pang charge dito sa malaking power bank, kasi nga i-maintain natin yung full charge nya kung kakayanin sa buong linggo. 1 week to mga kaibigan, kaya subaybayan nyo lang mga kaibigan kung aabot pa talaga o kaya ba talaga i-full charge remaining yung 20 watt solar panel natin, itong 40 ampere na power bank. Sa part ng video na to ay makikita natin tinanggal ko siya dun sa solar panel kasi gagamitin ko siya para i-recharge yung cellphone.
after ko mag-recharge, pinalik ko siya sa solar panel din sa labas. So mapapansin nyo, makulimlim mga kaibigan. So malabo talaga na makayanan ng solar panel ni full charge yung power bank na to kasi mataas ang capacity. Okay, so kukulangin tayo maghapon para i-recharge lang yung remaining na indicator light sa kanya, no? Yan, kukunin ko ulit to kasi gagamitin ko ulit. Kasama ang palad mga kaibigan, nawala ko yung mismong footage yung nag-recharge ako. So ito na muna. Yung power bank natin is fully charged pa naman, no? 4 bar indicator. Okay. So alaon ito na madaling araw mga kaibigan, December ito na at pangatlo na to na araw. Kung daw nagkakamali pangatlong araw. So i-recharge ko yung power bank dito. Inabot na ako ng pangatlong araw mga kaibigan. Sa pangatlong araw mga kaibigan, nung umaga na, syempre i-charge natin sa labas yung power bank, diba? Yan, tulad niya, no? 3 bar yung ating indicator light sa power bank kasi nga nagamit natin siya. So may footage kasi or may activity na kong ginawa sa power bank na hindi ko na-capture na ng camera, yung video recording. Tulad nung nag-recharge ulit ako sa cellphone, tapos na ginamit ko sa DC 12 volt na clip fan at marami pa. Tulad nito mga kaibigan, ni-recharge ko lang yung 40 amps na power bank sa maghapon. So meron kasi akong power bank na ginamit para sa cellphone ko at sa clip fan. So i-recharge ko yun kasi nagamit ko siya. So ito yung ipang re-recharge ko. Ito na rin yung mga power bank na ginagamit ko sa na 12 volts na. May clip fan kasi na 220. Yung clip fan na sinasabi ko yung nako-convert siya sa 5 volts to 12 volts na clip fan, no? So ito yun, kaya nagano siya, mabis siya mawala or madrain na yan. So 3 bar mo, pagkasaksak ko pa lang yan, 3 bar na kagad yung power bank. Okay, so gusto ko sana ay umabot to ng 7 days na ganito. Yung one indicator light niya is missing, no? So yung kabuuan lang ng 25% yung nawala. Sana hindi rin kasi makulimlim din yung isang araw, kaya hindi siya nakakapag-recharge na maayos. Pagdating ng Tuesday ng umaga, ni-recharge ko na kagad yung power bank kasi sumisilip yung araw. At kung makapansin nyo dyan sa video mga kaibigan, yung pangatlong indicator light ng power bank is nagbiblink. Ibig sabihin, under 50% na lobat siya or nagamit natin yung energy na yun. Sinilip ko ulit yung power bank. Pagkakita na, yung nakapag-check ko kasi yung power bank ko na still nasa 3rd level pa rin siya na indicator light niya. At ayun yung magiging problema natin kapag makulimlim talaga mga kaibigan. So dapat talaga maraming solar panel just in case na magganito. Dapat meron pa akong reserva na 40 watts na solar panel, solar energy para masuportahan itong 20 watts natin. So kailangan mas maraming solar panel.
super nagkukulimlim talaga mga kaibigan. Mga kaibigan, kahit maaga ko siya kunin dun sa labas, kahit hindi naman siya inabot talaga ng hapon, ay ito pa rin yung charge ng ating power bank. Yan. Kung mapapansin nyo na pag-recharge pa siya ng ibang power bank na mas mababa doon sa ampere niya. December 4 na ng umaga at ito yung nangyari. Na-drain po yung power bank doon sa pagre-recharge ng mga power bank at ginamit ko siya sa DC fan. Ang day 4 po natin mga kaibigan is medyo cloudy. Umaga lang nagkaroon ng maliwanag sa ulap. So ito yung na-charge sa kanya. Ganun pa rin, 75%. So ngayon, gagamitin ko ulit siya sa mga basic needs. Okay, may 12 volt pa ako. Tapos mga power bank. Yung mga power bank na tinacharge ko, mula rito sa tinacharge natin sa solar panel na battery na power bank. So papunta dito sa mga to. Tinatransfer ko yung energy. Okay, para ito yung gamitin ko. Kasi may fast charging features naman tong mga to. Kaya okay lang gawin yung mga kaibigan. Ngayon mga kaibigan, ito muna yung gagamitin ko, yung naka-popsicle stick na power bank. So hindi ko muna gagamitin yung hubad na power bank. Since naman na hindi ko ginamit yung power bank na to, i-recharge ko ulit siya dun sa solar panel and obserbahan ko kung mabubulo na siya. Kasi gamit na gamit din siya. Isang para lang yung nabawa sa kanya, pero ang dami na niyang nagamitan. Ganito lang din yung gawin nyo mga kaibigan. Kapag nababawasan o pagkatapos gamitin yung power bank, i-recharge nyo kaagad siya sa solar o kaya sa wall outlet, no? Sa kuryente ba. So mas maganda solar, syempre libre at makakatipid. At bilang pagtatapos ng ating video, itong tinetest ko na to, umabot to in 5 to 6 days, no? Kinabalang bumili naman ako kasi malagay ko kasi 5 days lang sa umabot. So ganoon lang, pag nababawasan talaga yung karga ng power bank natin, recharge lang natin kaagad, either solar or wall outlet. Mahalaga may karga siya. In my experience naman na kaibigan, lagi natin isipin na kailangan ma-recharge natin itong mga power bank na ito para next time natin natin siya, or nag-run out, nagkaroon ng bagyo, basta nag-run out, nawalan kayo ng supply ng kuryente sa loob ng bahay, at least meron kayo magagamit na power bank na full charge. Okay, ang hirap naman siguro kapag nag-run out tapos walang masyadong karga yung power bank. Paano kapag within 3 days walang supply ng kuryente sa lugar nyo? Paano? So isipin natin yung solar panel, budgetan natin. Okay, kung hindi pa sapat yung 20 watts, magdagdag tayo ng another 20 watts, magiging 40 na yun. Kulang pa 40 to 40, 80 watts hanggang sa satisfied na tayo doon sa binibigay na power ng solar panel natin. Kasi ang libre may bayad pa rin, hindi siya totally free. So mag-invest tayo ng solar panel tsaka mga power bank na available sa TikTok, Shopee, Lazada. Meron tayong mabibilan na power bank dyan. Okay, 20 to 30 milliamperes. Pwede na yun. Mas mataas pa ang capacity. Pwede. Huwag natin kalimutan ng solar panel. Mas mataas ang wattage. Mas maganda. Ayon dito sa 5 days na observation dito,
worth it naman yung mga ganitong paraan, ano? Pag ginamit, recharge ka agad, no? Para in just in case na babagyo, makapalang ulat, wala na tayong problema dun sa mga hawak nating power bank, ano? Lalong lalo na sa mga matatasang capacity, yung matatagal malobat, goods na goods po yun. At maraming salamat sa panonood mga kaibigan, at huwag po kayong magsawa na sumuportan sa channel na ito, at maraming salamat sa mga bagong subscriber. Mabuhay.